it's Camille and welcome back to my YouTube channel. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. And for today's video, guys, gagawa tayo ng ukay-ukay haul since isa to sa mga content na pinangarap kong i-upload dito sa channel ko since sobrang hilig kong mag-ukay-ukay. Bago tayo mag-proceed sa haul, magbibigay muna ako ng ilang tips na pwede nyo magamit kung gusto nyo mag-ukay-ukay. So, itong mga tips na to is based siya dun sa mga problems na na-encounter ko habang nag-uukay-ukay ako. Tsaka, para ma-share ko na rin sa inyo yung less hassle na way sa pag-uukay-ukay. Tip number 1. Tip number 1 is to bring eco bag since limited na lang yung mga plastics dito sa Pilipinas at mahigpit na ipinagbabawal na yon. So, less na yung hassle mo sa pagbibitbit, tapos nakatulong ka pa sa nature. Tip number 2. Magsuot kayo ng komportabling damit kasi hindi naman kayo poporma, guys. So, usually, ako kapag nag-uukay-ukay ako, nagsusuot ako ng loose na t-shirt and then leggings or usually shorts or nagsusuot ako ng cycling sa loob. Para, halimbawa, nagsukat kayo sa ukay-ukay, hindi directly magkakaroon ng contact sa skin nyo yung sinusuot nyo ukay-ukay since hindi mo alam kung malinis yun. Number 3, galingang maghalukay. So, ito, pinakamahalaga to. Ukay-ukay, halo-halo yung damit. Wala ka naman makikitang section na branded at hindi branded. So, dito, kailangan magaling kang mag-ukay-ukay. So, take your time sa paghahanap. Usually, ang ginagawa ko, inuusod ko muna lahat dun sa rack, tapos iniisa-isa ko para makita ko kung ano yung maganda at hindi. Number 4 is to check the cloth. So, halimbawa, nakahanap kayo ng t-shirts. Next na step doon is to check the quality. Alamin nyo muna kung ano yung material doon sa nabili nyong damit. Next is, i-check nyo kung may brand kasi sobrang daming ukay ang nagtitinda ng may brand. And para sa last na tip is mag-entail ng sales kasi medyo pricey pa yung mga ukay-ukay pag new arrivals pa yung mga nakalagay. Usually, bumababa pa yung price nung mga ukayan. From 150, pwede ka pa mag-intay ng ilang araw para maging 20 pesos na lang yung mga damit na gusto mo. Kaya lang, ang consequence nun is, yung mga damit na available na lang is yung mga napagpilian na at medyo hindi na magaganda. Yung mga ipapakita ko sa inyo is hindi ko sila binili sabay-sabay. So, in-arrange ko sila from highest to lowest price. Kaya, kung ano yung una ko ipapakita, yun yung pinakamahal na binili ko. Yung mga ukay-ukay na pinagbilhan ko is located siya sa Trece Martires City, tsaka dito sa Belvedere Subdivision. So, kung mga taga-Cavite kayo, pwede nyong puntahan yun since napakadaming ukayan sa Trece Martires City. Item number 1 is itong jeans na to. Ito ay nabili ko sa halagang 110 pesos. Pero sobrang sulit kasi branded pala siya. So, eto yung tatak niya. Yan. Uniqlo, diba? Bongga! Next is 75 pesos. So, bumili ako ng dress na pwede kong magamit sa mass para sa graduation ko. Tapos, nakuha ko to. Floral dress siya, tapos hindi siya sleeveless. Tapos, napaka-flowy nung baba niya. Nabili ko naman to sa tapat ng Jollibee 13 sa may Ever, dun sa may taas nun, sa Ukayan nun. Sale sila nun, kaya nga jackpotan kong tag 75 pesos lang yung mga dress. Ang ganda lang niya kasi tamang-tama yung size niya sa akin. Next is tag 50 pesos. So, ito, hindi ko akalain makakabili ako ng ganitong brand sa halagang 50 pesos. So, ito, napaka-jackpot para sa akin talaga nito. Kasi, may ganda, papanood ko lang to sa mga vlogger. So, ito siya. Papakita ko muna sa inyo. Simpleng ano lang siya, tokong na black. Then, para siyang kupas. Tapos, above the knee yung cut niya sa akin. Tapos, ito lang naman yung brand niya. Bershka! O, diba, bongga? Super ano niya talaga, legit niya. Kasi tinignan ko yung mga ibang details, kung tunay ba siya. Hinanap ko yung mga proof na tunay siya. So far, ayan naman, legit siya. So, sa halagang 50 pesos, diba, nakapag-Bershka na tayo. O, saka makakakita niyan. Kaya sabi ko sa inyo, maghintay kayo ng sale kasi meron pa namang magagandang mga damit yung pwede nyo makuha. Next is another 50 pesos. Itong top na to is crop top. Tapos, ayan. Crop top siya. Tapos, long sleeve yung type niya. Ayan. Tapos, medyo mababa lang yung ano niya, yung cut niya dito. Medyo mababa lang. Pero, sobrang ganda niya sa mga shorts. Ayan. Ito yung detail niya. Dito sa likod is round. Sa likod is round. Tapos, sa harap naman ay V-neck. Next.
Next item, ang ganda ng pagka-design nung ano niya. Ito wala siyang tatak, pero 50 pesos. Ang ganda nito pang Instagram. Tapos, pwede mo siyang i-style sa kung anong gusto mo. Halimbawa, gusto mo siyang isuot with shorts, or with leggings, or with pants. So, sobrang ganda. So, proceed na tayo sa tagta 35 pesos. So, unang item is itong palda short na nabili ko last week lang siguro. So, ito, naka-jackpot na naman ako. Doon ko siya nabili, dun sa, papunta sa Walter 13, kung galing ka ng BIR. So, kung alam niyo yun, may magaganda doon. Minsan, nagsisale sila ng 35, 20, at 10 pesos. So, ito, nabili ko siya sa 35 pesos. Kasi, nang hinayang ako, kung hihintayin kong mag 10 pesos, baka makuha na siya. So, inunahan ko na sila. Ayan siya. Ang kulay niya is parang cream na hindi ko alam. Parang khaki. Or parang cream. Tapos palda siya sa unahan. Then, pag tinignan mo sa likod is short siya. So, ito, sobrang ganda ng pagka-fit sa akin ito. At isa to sa mga favorite kong item na nabili sa Ukayan. Tapos, ang brand niya ay Initial. So, next item naman is 35 pesos na cardigan. Ayan. Wala, ano lang siya, nothing special. Medyo manipis lang to, pero 35 pesos rin siya. At ang pinaka-design nito is meron siyang parang ruffles dito. Ayun o, kung makikita nyo. Ang brand niya ay, eto, hindi ko siya kilalang brand, pero may brand siya. Sinearch ko siya sa Google. Siguro, uso to sa ibang bansa, pero ito yung brand niya. Ayun o, Lauren Conrad. Next item naman is nabili ko to dyan lang sa may labas ng subdivision namin. Meron siyang hood, tapos the zipper yung unahan niya, tapos hanggang dito lang siya. Manggas lang siya, hindi siya long sleeve. Ayan. Sobrang ganda ng tela nito, napaka-flowy. Tapos dito sa may loob ng hood niya is parang meron siyang net type na material. Hindi ko alam yan eh. Pero wala rin siyang brand, ang nakalagay lang his style. So, ito, 35 pesos. Maganda na rin. Pero hindi ko pa siya masyadong nasusuot kasi parang nahihirapan akong hanapan siya kung ano ipapartner sa kanya. So, next item sa 35 pesos is itong tokong na to. So, dalawa na yung tokong na nabili ko sa Ukayan. Ito, wala siyang brand. Pero, ang ganda rin ng quality niya. Tapos, ang ginawa ko dito, since medyo mahaba ito nung nabili ko mga hanggang gitna, between tuhod at talampakan. Ang ginawa ko, pinutol ko siya, tapos ginawa ko siyang hanggang tuhod, tapos medyo lagyan-lagyan ko lang siya ng himulmol para medyo meron siyang design. So ito, sa halagang 35 pesos, tokong, ang ganda. Nabili ko pala to dun sa may 7-Eleven na katapat ng Red Ribbon sa 13 Martires City. So tapos na tayo sa 35 pesos, proceed naman tayo ngayon sa 20 pesos. Inintay ko mag-sale dun sa may Ukayan, malapit sa may Walter. Parang square pants na black. So ito, ang ganda ng pagka-fit sa akin ito. Pero ito ay pinaputulan ko kay mama kasi medyo sobrang haba. Tapos nagmumukha akong maliit. Since maliit ako, nagmumukha pa akong maliit. Kaya pinaputulan ko talaga siya kay mama. Ayan, ito square pants black. Sobrang ganda niya. Sa halagang 20 pesos, di ba? Sa kung makakakita. So, next item. So, ito is para siyang, hindi ko alam parang pang-office yung style niya. Tapos, para rin siyang square pants. Pero siya ay ganito. Siguro twice ko pa lang siya nasusuot kasi medyo malaki pa yung puson ko mga bes. Kaya, twice ko pa lang siya nasusuot. Pero sobrang ganda ng quality ng tela niya. So, yan o, tignan nyo. Stripe siya. May parang pang-office yung type ng tela niya, tsaka yung design. So, ito, feeling ko magagamit ko to pag nag-work na ako. So, ayan. So, dumating yung time na sobrang hilig ko sa sando. Tapos, since nag-sale ng tagda 20 yun nga, yung Ukayan malapit sa may Walter, lagi ako nag-aabang ng mga sando na tagda 20. Ito yung first sando na nabili ko. Yung material niya is makapal. Tapos, sobrang lambot. Tapos, eto siya, V-neck yung, parang pa V-neck yung ano niya, di sa may unahan. Then, sa likod is medyo mas mababa dun sa unahan. Tapos, meron siya ditong, parang dito, mas masikip siya compare dito sa taas. So, ito is 20 pesos. Ang ganda, di ba? Next naman is itong backless, bes. Taray, lakas ng confidence. Ang lakas na loob kong bilhin to, pero hindi ko pa siya nasusuot. Feeling ko, ibibigay ko lang din to dun sa best friend ko. Kasi, medyo balingkinitan siya. Baka mas mapakinabangan niya, ano. Eto, ang ganda nito.
parang ang ganda rito talaga pag payat ang susuot. Basta ang ganda ng tela niya, ang ganda pa ng, tag dito? Ang ganda pa ng design. Pwede mo siyang i-adjust yung pagkakatali dito sa unahan. Tapos yan, typical na ano lang siya, na backless. Ayan. Kung isusuot mo siya sa likod, isi-zipper mo siya dito para maging fit sa'yo. So ito, isa to sa pinaka-favorite kong nabili na tag 20 kasi ito, nabuhayan ako ng loob talaga na mag-ukay-ukay nung nakita ko to. Nabuhayan ako na hindi lahat ng tag 20 is na pagpilian na. High waist na maong short. So, napakaganda talaga nito, bes. Sa halagang 20 pesos, may brand siya. Pero, alam ko legit tong brand na to eh. Pero hindi dito sa ibang bansa. The original. So, yung brand niya is the original Arizona Jean Company. Apakaganda ng quality niya. Siguro maganda yung mga jeans talaga nila kasi ang ganda ng quality ng shirts nila. Tapos so far talaga, ito talaga pinaka-favorite ko. Ito, naka-jackpot na naman ako sa sando na to. Since nag-sale din sila ng tag 20 pesos, ito yung nahanap ko. Dito parang yung likod niya is V-neck. Tapos yung harap niya is ito. Meron siyang tali na pwede mong i-adjust yung sikip nung nasa unahan. So, ayan. Ang ganda niya. Tapos, may brand din siya. Mango pala. MNG by Mango pala. Next, sa 20 pesos, is itong isa sa mga favorite kong sleeveless na nabili. So, ito is simple sleeveless siya. Tapos, kung makikita nyo, see-through yung babang part. Tapos, actually, sa likod din, see-through rin yan. Ayan. Ang may cover lang dito is yung part kung saan naka-place yung iyong dibdib kung meron man. Next naman is itong sleeveless na top. Kung makikita nyo dito sa unahan, V-neck siya, tapos sa likod is mas mababa na naman siya dun sa unahan. So ito napaka-nipis nito. Feeling ko bagay siya sa mga outing. Yan. 20 pesos. Next item is 20 pesos din. Ito ay para siyang kulambo. Medyo pinagsisihan kong bilhin to kasi ayoko nung medyo gusot na tela. Yung tipong pinalansyo mo na gusot pa rin. Pero nabili ko na kaya wala akong choice. So ayan, hindi ko siya balak suotin na ibitonis lahat. So ito medyo pang gagawin ko lang siyang cardigan type na damit. Pampatong lang kung nakasando ako or kung naka-short. So ayan. Ito siya. Pwede mo rin pala itong i-cardigan tapos itali mo yung baba. Next na item is isa sa mga favorite kong nabili na tag 20. So, itong top na to. Lahat ng DP ko, ito yung suot ko kasi ang ganda niya, sobrang trendy nung kulay niya at nung style niya. Kung tutuusin, parang medyo pangmanang siya pero bagay siyang itak-in kaya sobrang ganda talaga nito kasi uso yung mga gantong color eh, ngayong mga panahong to. V-neck lang yung type nung sa harapan, tapos sa likod is typical na design ng t-shirt. Tapos medyo mahaba yung manggas niya, mga hanggang dito. Kaya sobrang ganda talaga nito. So, ito yung last item natin sa tag 20. Next item natin is tag 10 pesos. So, ito, nabili ko to, karamihan dito, or lahat dito is nabili ko dito sa may labas ng subdivision namin. So, unang item is itong parang 3 parts na black top. So, ito, yung design niya, kung makikita nyo, is parang mga roses. Tapos, fitted siya at medyo mababa yung pagkakat niya dito sa unahan. So, ito, 10 pesos. Yan. Next item natin is pinakasulit kasi 10 pesos lang. Napakaganda ng quality niya. So, itong short na to, na parang Korean type din. Ito, napakaganda. Ayun na nga. Going back. Ayun na nga. So, ito, 10 pesos. Sobrang ganda ng quality niya. So, parang Korean type din siyang short. Highway short siya. Tapos, ang ganda ng detail niya sa gilid, guys. Ayan o. Medyo meron siyang net type. Tapos, may yan o. Ganyan yung cut niya sa gilid. So, pag sinuot mo siya sa hita mo, makikita mo yung skin mo dito. Ayan o. Yan. Ang ganda niya. Ito, hindi ko alam. Ito yung ano niya eh. Yung brand niya. Hindi ko kilala yung brand to, pero sobrang ganda. 10 pesos lang to, guys. Next item is 10 pesos din na shorts. Ito. Typical, ayan, ang ganda! Typical, baka mahulog, guys.
Eto, typical na maong short lang siya. Pero 10 pesos lang, kaya why not? Binili ko to kasi nung time na yung mag-outing kami. Wala siyang brand, pero ang ganda ng tela niya. Ang ganda, ang sarap suotin sa brat. Hindi siya yung maong na parang hindi ka komportable kasi sobrang tigas. So ito, malambot yung tela niya. Next item is short din siya na 10 pesos. So ito, binili ko lang rin to dun sa dyan, sa may Ukayan, sa may labas ng subdivision namin. So ito, short siya na parang navy blue na may pagka-violet. Tapos, yan. Maganda rin yung pagka-fit sa akin ito, kaya binili ko. Ayan. Typical na short din siya. Tapos, ito yung brand niya. Hindi ko kasi siya kilala. Yan. Yan yung brand niya. Diba? Ang ganda. So, ito maraming pwedeng pag-partneran. Pwede mo pang SM, pang punta ng salon. So, yan. Pang everyday outfit. Last but not the least is itong high-waisted short din. Ito. High-waisted short din. Tapos, di-zipper din siya dito sa gilid. Kaya lang ano. Yan. Tapos, parang Korean type shirt din siya. Tapos, may dalawa siyang pocket dito. Ayan. Tapos, ito maganda to. Favorite ko rin to kasi ang ganda ng pagka-fit sa akin nito. And that's it for this video. Sana nag-enjoy kayo at sana magkaroon pa ako ng another ukay-ukay haul. Yeah, so please subscribe on my YouTube channel. Sana i-like nyo din to and abangan nyo po yung mga next na video na gagawin namin with my friend, yung mga challenges, tsaka yung mga recipe na share ko sa inyo. So, yun lang. Thank you!